Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. So, salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ito mga kapatid, no? Na maulan, malamig. Malamig ba kayo? Maulan. Yeah. So, buksan po natin yung ating mga Bible sa Romans as sa ating pong pagpapatuloy ng pag-aaral ng Romans po mga kapatid. Romans chapter number 5. And I believe that tapos na po tayo sa verse number 1 tsaka verse number 2. And ngayon po yung pag-aaralan po natin mga kapatid ay verse number 3 hanggang verse number 5 po mga kapatid. Amen. Romans chapter number 5, verse number 3 hanggang verse number 5 po mga kapatid. And kung nandyan na po kayo, basahin ko lang po ito sa inyo mga kapatid. The Bible says here, "And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us." Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat o Diyos sa kabutihan ninyo po sa amin, Panginoon. And sa safety, Panginoon, na kami po'y nakaabot dito sa bawat isa, Panginoon, na wala po na anumang disgrasya, Panginoon. Lord, salamat Panginoon sa ulan na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat o God sa inyong pong pagpapala sa bawat isa po sa amin. Dalay ko po, Diyos, na sa gabi pong ito, ikaw po magbukas ng aming puso't isipan para tanggapin, Panginoon, ang aral na nanggaling po sa inyong banal na kasulatan, Panginoon, at tanggapin ang katotohanan mo, God. Salamat, Panginoon, because Jesus Christ died for sins, was buried and rose again for our salvation. In Christ Jesus' name I pray. Amen at amen. So muli, magandang gabi po sa ating lahat. And salamat sa pagkakataon nitong muli na tayo po ay nandito para po makapag-aral po ng salita ng Diyos. And we are already having a good time in the book of Romans po mga kapatid. And I'm hoping that we are learning mga kapatid sa ating pong pag-aaral na to. And I hope po mga kapatid na sa 5 chapter ng Book of Romans is meron na po tayong nakikitang mga bagay na at least mga kapatid tayo mismo ay mai-defend po natin kung ano po yung kaligtasan na nakasulat po sa salita ng Diyos, at ito po yung ating tinatayuan sapagkat mga kapatid, ito po yung nagbibigay po sa atin ng buhay na walang hanggan dahil po sa pagtiwala at sa paglagay po ng ating paniniwala sa ginawa po ng Panginoong Jesus doon po sa cross ng Kalbaryo. So, just a little recap po mga kapatid. So, sa verse number 1, makita po natin that chapter number 4, we talk about a lot of things na it talks about more of justification po mga kapatid. Amen? So, by there, nakita natin kung paano po na-justify ang isa pong mananampalataya sa panahon po ng dispensation of the grace of God, meaning this present dispensation po mga kapatid. And in chapter number 5, nakita po natin sa verse number 1 na after na tayo po ay na-justified, now we have peace with God. So ito po yung isa pong pinakamaganda at nangyari po sa isang Kristiyano na nagkaroon po tayo ng peace sa atin pong buhay sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. At not only that we have peace with God through Jesus Christ our Lord, but also meron po tayong access sa Kanya by faith into this grace wherein we stand. At of course mga kapatid, sa ating pong buhay, we rejoice all the things na ginawa po ng Panginoon po para sa atin mga kapatid. So not only that, meron po tayong peace with God, access by faith into this grace, at dahil po meron po tayong mga ganyan mga kapatid, isa pong blessings na meron po tayo sa ating pong pagiging na-justified tayo mga kapatid, na sa mga bagay na sinabi po natin,
we also glory in tribulation. Kasi sabi niya dyan mga kapatid, and not only so. So hindi lang sa mga bagay na ganyan, but we glory in tribulations also. Hindi po ito mga kapatid, yung great tribulations. But this is a tribulations na nandito po sa buhay po natin ngayon bilang pong isang mananampalataya po mga kapatid. And that's one thing that kailangan po nating maintindihan. So let's go on Second Corinthians chapter number 12, verse number 9. Second Corinthians chapter number 12, verse 9 to 11. The Bible says there mga kapatid, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. I am become a fool in glorying. Ye have compelled me, for I ought to have been commended of you. For in nothing am I behind the very chiefest apostles, though I be nothing. So mga kapatid, makita niyo po mga kapatid na dito po sa binasa po natin that not just only that we are having peace with God, we have access by faith and we rejoice in hope in the glory of God po mga kapatid. But also we have to remember na we also should glory in tribulation. So mga kapatid, hindi dahil parang nagkaroon ka ng problema, nagkaroon ka ng pagsubok sa buhay, parang ang ibang tao mga kapatid, ang mga unbelievers po mga kapatid is that iniisip nila na iniwan kami ng Diyos, hindi kami mahal ng Diyos, wala yung Diyos sa buhay po namin. But mga kapatid, if we understood, kapag naiintindihan po natin mga kapatid, ang buhay ng isang Kristiyano mga kapatid, ito po yung magbibigay ng linaw or clarity sa buhay po natin. Kasi mga kapatid, yung tribulation na dumating sa buhay natin, hindi mo naman talaga pwedeng sabihin na hindi ka pwedeng magkaroon yan. Kasi sabi dito, kung magkaroon ka man ng tribulation or pagsubok sa buhay mo or paghihirap sa buhay po natin mga kapatid, we glory in that also. So hindi lang mag-glory ka sa Panginoon kapag okay po yung buhay natin. Magbibigay ka lang ng glory sa Panginoon kapag maayos yung buhay mo. Marami kang pagpapala. Marami kang bagay na meron material eh. Pero mga kapatid, even though na wala po tayo or dumadaan tayo sa mga matinding pagsubok mga kapatid, we have to glory in tribulation also. Kasi sabi dyan mga kapatid, knowing that tribulation worketh patience. Totoo ba mga kapatid? Sa atin pong mga pinagdaanan sa buhay, sa mga pagsubok na dumaan sa atin, sa mga paghihirap na dumaan sa buhay natin, kung ikaw po ay nasa Diyos, of course, talagang you will have patience. Kasi mga kapatid, ito po yan mga kapatid, kung alam po natin yung takbo ng buhay sa Japan, I think sa Japan po mga kapatid, marami pong mga nagsusuicide. Kasi mga kapatid, there's no hope. There's no patience in them na kapag may nangyari pong pagsubok or paghihirap sa buhay mga kapatid, they don't know how to glory. They don't know kung paano sila lumapit sa Panginoon. At itong bagay na ito mga kapatid, ito po ay isang temporary na dumadaan sa buhay natin. Pero ang nangyari po mga kapatid, binibigyan po nila ng permanent na solusyon. Amen? Alam niyo po kung hindi po kung meron po kayong dati po kasi sa insurance po mga kapatid, I think yung sa suicide is tinatanggap before. So pag may insurance yung tao, parang ginagawa dahil sobrang laki na ng problema, kukuha ng insurance tapos afterwards mapapakamatay kasi may matatanggap na pera. That's how it is po mga kapatid.
Pero mga kapatid, sa ating pong mga Kristiyano, we know that this tribulation, na itong mga bagay na dumadaan po sa buhay po natin mga kapatid, ito lamang ay pagsubok. At sa binasa po natin kanina mga kapatid, that yung biyaya ng Diyos ay palaging sapat. Amen? Kung alam lang po natin kung paano magbigay ng glory sa Panginoon. At alam natin mga kapatid na itong tribulation na dumadaan sa buhay po natin is ito po yung tutulong po sa atin dahil mag-work po siya ng patience, experience, hope, and hope maketh not ashamed because we know whom we believe. Kasi nga mga kapatid, yung atin pong pag-asa, yung atin pong hope mga kapatid, is it is not just in hope into some person. Kaya nga mga kapatid, kung ang ating hope is nakasentro sa tao po mga kapatid, madidisappoint ka lang. Madidiscourage ka lang. Baka sakaling hindi ka na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Kaya nga mga kapatid, we have to understand kung sino po yung ating pinagkakatiwalaan at kanino po tayo naniniwala mga kapatid. At ano ba yung kaya niya gawin para sa atin. And in previous chapter mga kapatid, we know kung paano po kumilos ang Panginoon sa mga tao po mga kapatid. Now let's go on 2 Timothy chapter number 1, verse number 12. 2 Timothy chapter number 1, at dito po natin makikita mga kapatid. Sabi diyan, Second Timothy chapter 1 verse number 12. For the which cause I also suffer these things. So even Apostle Paul, he suffer things din po mga kapatid. Kung ano po yung mga bagay na nararamdaman natin, nararanasan natin ngayon, baka nga mas grabe pa kay Apostle Pablo. Kasi siya po yung nag-preach, siya po yung nag-spread, nag-declare ng bagay na nireveal sa kanya ng Panginoon. But sabi niya dito mga kapatid, nevertheless, I am not ashamed. Kasi nga mga kapatid, for I know whom I have believed. So mga kapatid, kung alam mo yung pinagkakatiwalaan mo, alam mo yung pinaniwalaan mo at pinagbigyan mo ng tiwala sa iyong buhay, sa iyong kaligtasan mga kapatid, you should never be ashamed. Imagine mo mga kapatid kung gaano katapang magsalita yung ibang tao parating po sa kanilang paniniwala. That even kahit buhay nila yung kapalit, tinatayuan nila yan mga kapatid. Na even sabihin po nila na dyan ako namulat, dyan ako nabuhay, dyan ako pinanganak, dyan din ako mamamatay. That's how they stand mga kapatid sa kanila pong buhay. Now, when you read the Bible mga kapatid, of course, yung salita po ng Diyos, yung magbibigay po sa atin ng confirmation regarding of what we believe and whom we believe po mga kapatid. Now, sabi niya dyan mga kapatid, si Apostle Pablo is hindi po siya ashamed or hindi po siya nahihiya sa kanya pong pinaniniwalaan. Kasi mga kapatid, kilala niya ang kanyang pinaniniwalaan. And I'm persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Now mga kapatid, nung panahon po na tayo po ay naligtas, siguro hindi na rin talaga mabilang yung mga bagay na pinagdaanan natin mga kapatid. Even that you are a student or nag-work ka na, may mga bagay na pinagdaanan ka sa buhay mo na ang tinry kasi mga kapatid, yung ating pong, kumbaga yung tinatamaan yung ating pong spiritual na buhay. But mga kapatid, this is what a good encouragement to us po mga kapatid ngayong gabi pong ito. At whatever things that goes on sa ating pong buhay, ano po nangyari sa ating buhay, we glory in tribulation. Now mga kapatid, kung babalikan po natin yung binasa po natin kanina sa 2 Corinthians chapter number 12, dito nyo po makikita mga kapatid, na sinabi ni Apostle Pablo, di ba sabi niya? For verse number 9, for my strength is made perfect in weakness, most gladly therefore, what? Will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Kasi alam niyo po mga kapatid, minsan pag sabihin natin na parang hindi ka nagkakaroon ng problema, sasabihin mo na wala kang problema mga kapatid. You will never rest in Christ. Kasi mga kapatid,
kailan ba tumatawag ng Panginoon ang tao? Pag masagana o pag naghihirap? Naghihirap. Kailan ba sila tumatawag, mga kapatid, kapag meron ba silang peace o merong kalamidad na nangyayari? Nakita naman po natin ng mundo, mga kapatid, that imagine mo, even before meron ng earthquake na nangyari, mga kapatid, and they were calling God, God save us. And after nagkaroon na wala ng earthquake, balik na naman sa buhay. Tapos nagkaroon ng earthquake nakaraan, yun na naman, tawag, Panginoon, niligtas mo ako. Imagine mo, mga kapatid, naglindol sa Davao, yung mga tao nandun sa pinakatuktok ng ginagawa nilang building. And imagine mo kung gumuho yung mga kapatid, hindi talaga sila mabubuhay. Pero ano sinisigaw nila, mga kapatid? O Diyos ko, iligtas mo ako. Pero pagtapos, mga kapatid, ano po nangyari? Wala pa din nangyari, mga kapatid, because hindi nga nagre-rest talaga yung kanilang puso o yung kanilang paniniwala, mga kapatid, sa Panginoon. Now, Apostle Paul says in verse number 10, therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, in distresses for Christ's sake. Halimbawa, mga kapatid, ano ba yung pinaka madilim or pinaka nakakalungkot o nakaka-distress sa buhay natin, pagdadaanan natin? Unang-una, mga kapatid, pag namatayan ka ng mahal sa buhay. Yan po yung kung magsasabi natin, pinakamadilim na mangyayari po sa buhay natin. Na kahit alam mo naman na matanda na yung iyong magulang, talagang hindi na talagang tingin mo na parang matanda na talaga. Pero pag namatay, it's still masakit. At it still affects you, mga kapatid. Kahit alam mo may sakit na siya, parang the next day, the next after day, the next after day, mamamatay na siya. Pero pag dumating yung panahon na namatay ang mahal sa buhay, diyan mo mararamdaman yung pinakamasakit. Amen? Kasi mahal mo nga siya eh. But mga kapatid, ang sabi ni Apostle Pablo, I take pleasures in distress. For what? For Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Amen? So mga kapatid, the Christian should not just, mga kapatid, parang magdudwell lang sa bagay na pagmasagana lang saka lang din mag-glory. Kung nangyayari po yan, mga kapatid, sa ibang mga tao, dapat you as a Christian, when something happened to you at wala naman nangyari sa'yo, pero tingin mo parang it affects you, mga kapatid, then take pleasures of that. Reproaches, necessities, persecutions, distresses for Christ's sake. Kung sa school mo, parang parang inano-ano yung faith mo sa school mo, parang ayaw nilang maniwala sa faith mo, ayaw nilang maniwala sa Panginoon mo, take pleasures of that, mga kapatid. And remember, mga kapatid, kapag ang tao na kinakausap mo at hindi naniniwala sa Diyos, you don't need to defend God. Hindi mo kailangan, mga kapatid, na patunayan sa kanila na mayroong Diyos. Kasi ang sabi ng Bible, the fool had said in his heart that there is no God. So hindi mo duty na i-prove na mayroong Diyos kasi mismong Diyos ang nag-prove sa kanya na mayroon siya, na nabubuhay siya. Ang kailangan nilang maintindihan, mga kapatid, sa panahon po natin ngayon is that malaman nila yung kaligtasan, mga kapatid. Sabi ni Apostle Paul in verse number 11, I become a fool in glory. Kung yan yung tingin ng tao sa atin, kasi mga kapatid, nakarinig na po ako ng ganyan eh. Itong mga tao na to, namatayan na nga, parang ang saya-saya pa din. Hindi, siyempre, hindi naman nila nakikita yung mourn. Pero bakit parang ang saya-saya nila? Kasi mga kapatid, one thing is, alam mo kung saan pupunta. Pero siyempre, kung alam mo na kung saan pupunta, hindi ka naman talaga totally magiging masaya eh. Amen? That's how important, mga kapatid, na dapat maintindihan nila na ang kaligtasan ay nasa Panginoong Hesus lamang, sa ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Calvary. I become full in glory. Sasabihin sa'yo ng tao, ano ba itong tao na to? Grabe nang ang hirap-hirap ng buhay. Hala, simba pa rin ang simba diyan. Napuno na ng problema yung buhay, pero sige pa rin kasimba. Yan pa yung simbahan na yan. They just don't understand, mga kapatid. Most especially, mga kapatid, kapag bago kang Kristiyano, mga kapatid,
Minsan kahit ikaw parang kung ano, bakit simula nung magsimba ko niyan, bakit parang dumami yung problema ko? Samantalang noon, okay naman. Nalagyan niyo ba mga kapatid? Pat mga kapatid, if yan yung magtuturo sa atin that we are going to work in patience po mga kapatid, so be it po mga kapatid. Amen? Kung yan yung magtuturo sa atin para tayo po ay maging malakas, bakit? Bakit hindi? Amen? At ang sabi dyan mga kapatid, and patience, experience hope po mga kapatid. Spiritually by faith mga kapatid, isa pong result po mga kapatid sa ating pong pananampalataya na binigay na yung paglagay natin ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. As of course, peace with God. At alam natin mga kapatid na yung buhay po natin, syempre affected siya pero mga kapatid, alam natin yung bagay na kung ano po yung ibinubuhay po natin dito sa mundo. That we know that this tribulation will affect our lives. Pero mga kapatid, yung naapektuhan lang, yung personal natin na buhay. Amen? Hindi naapektuhan yung buhay nating spiritual. Kaya nga mga kapatid, it is very important for everyone na maintindihan natin yung mga ganitong bagay. Kasi mga kapatid, pag hindi mo naintindihan, kapag hindi po tayo lumago bilang isang Kristiyano, naapektuhan na nga yung personal at practical nating buhay mga kapatid, pati spiritual mo maapektuhan pa din. So when we talk about we have peace with God, it means your inner thing. Yung soul po natin na meron ka ng peace na kung ikaw mamatay, doon ka na sa langit mga kapatid. Pero mga kapatid, yung problema na pagdadaanan natin dito sa mundo, ang maapektuhan lang dapat niyan yung ating buhay, ito, yung nakikita. So dapat mga kapatid talaga, we need to be strong in the Lord po mga kapatid. Because, dahil nga naapektuhan yung ating personal na buhay, pati practical na buhay, but Paul talk about the hope, mga kapatid, yung hope na it will surpass circumstances and afflictions po mga kapatid in this present life. At ito po yung sinasabi ni Apostle Pablo sa verse number 3 hanggang verse number 5. Amen? Kasi mga kapatid, kahit naman meron kang peace sa Panginoon, kahit meron kang access sa Diyos, at kahit naman nag-glory ka mga kapatid, you cannot deny the things na pwede po mangyari sa buhay natin. Kasi nabubuhay pa tayo dito sa mundo. Bata pa ako, pastor, okay lang ako. Pero mga kapatid, tatandaan po natin na dadaan din tayo sa mga bagay kung ano po yung pinagdadaanan ni Apostle Pablo. Maybe hindi lang parehas kung paano yung pinagdadaanan nila, pero mga kapatid, parang alam nyo, parang hindi pwedeng wala kang tribulation. Actually, nga sabi nga ng mundo, pag walang pagsubok yung buhay, malungkot. Tama? Pag wala kang binabayaran, hindi ka kikilos. Amen? Amen mga kapatid. That's practicality mga kapatid. Kaya nga minsan mga kapatid, pag naapektuhan na po yung ating Kristiyanong buhay mga kapatid, that's the start na nanghihina ka na. Pag nanghihina ka na anong kasunod niyan? Mawawala ka na sa church. Kasi mga kapatid, hindi po natin naiintindihan kung ano pong bagay na meron po dito sa mundo. That in this earth, tribulation will come to us. May pagsubok. Tinan mo, exam pa nga lang yung isa estudyante, exam pa nga lang, hirap ka na parang yung wala akong time mag-study. Parang kulang yung time ko. Puyat. Mga kapatid, wala namang ibang trabaho yung estudyante. Mag-aral lang. Tapos sasabihin, wala kang time mag-aral. So nakikita niyo po mga kapatid, naiintindihan niyo po yung mga bagay-bagay na nangyayari dito sa mundo. Pero mga kapatid, kung Kristiyano ka, maiintindihan po natin mga kapatid, na ito pong bagay na nangyari po sa atin at yung kagandahan po mga kapatid, na tayo po ay na-justified by faith. At yung katotohanan po niyan mga kapatid, na yung ating pong present at yung ating pong buhay sa future po mga kapatid ay sinecure dahil po yan sa Panginoong Jesus. Amen? Kaya nga mga kapatid, parang wala ka nang gagawin.
Kung nagkaroon ka ng problema sa buhay, then let glory in your tribulation. Let's glory in our tribulation. Lord, salamat, binigyan mo ako ng ganito mga pagsubok kasi nga, baka ito yung magbigay sa iyo ng strength na harapin yung mga sumusunod. At mga kapatid, ito po yung magbigay po sa atin ng comfort. Makapag-comfort tayo sa iba na pagdadaanan nila po mga kapatid. At salamat sa Diyos dahil po na-secure yung ating buhay because of justification through our Lord Jesus Christ. We are presently justified by faith because of this present na justification na meron po tayo, na meron tayong peace sa Panginoon at access sa Diyos. At mga kapatid, isang bagay po na katotohanan nito sa mga ligtas. So kung iba ayaw nilang tanggapin, ayaw po nilang tanggapin yung katotohanan sa salita ng Diyos. Na mga kapatid, nandito po tayo sa mabasa natin sa Ephesians chapter 2 verse number 8, and we know that passage mga kapatid. We can also see that in Ephesians 1:13 to 14. Yan na lang po yung basahin natin para mas maganda, yung Ephesians 1 verse number 13. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. So ito po yung katotohanan na nasa ngayon po mga kapatid na sinusulat ni Apostol Pablo about sa ating pong kaligtasan po mga kapatid. And if everyone, kung meron pong magiging parang objection sa bagay po na yun, mga kapatid, hindi naman po sila nag-o-object sa atin. Kanino sila merong objection? Sa atin o sa Diyos? Sa Diyos po mga kapatid. That's why mga kapatid, if meron ka ng mga bagay na parang kinukutya ka or tinatry yung, hindi naman totoo yan, mga kapatid, we are believing what the Bible says. Amen? Imagine mo mga kapatid, pinag-usapan natin yung justification by faith. Tapos sasabihin ng isa, sinabi dito sa justification by faith at merong works. So mga kapatid, kung hindi nila alam kung paano i-interpret yung bagay na yan, kung paano siya i-interpret ng salita ng Diyos, they don't have objection sa atin po mga kapatid. Ang objection nila yan sa Diyos. At tayo mga kapatid, we just hear the truth and believe the truth, believe the finished work of the Lord Jesus Christ, His death for our sins, was buried and rose again, then the Holy Spirit of promise seals us. Sinilyuhan ka ng banal na Espiritu, at yan po yung declaration mga kapatid sa salita ng Diyos na tayo po ay naligtas at meron po tayong deliverance mga kapatid. Kumbaga, parang i-deliver ka sa mundong ito sa present evil world na to mga kapatid. At naghihintay po tayo ng future redemption na gagawin ng Diyos. That will be our blessed hope po mga kapatid. So while we are here, habang tayo po ay nabubuhay mga kapatid, then if we have a tribulation po mga kapatid, let's glory in that. Lord, salamat. Lord, the glory belongs to you. Because, kasi naman mga kapatid, halimbawa mga kapatid, meron kang paniniwala o may yung doktrina mo, kapag ito po ay hindi rin minsan na-try, parang hindi mo rin alam kung paano siya i-defend. At kung hindi ka rin nag-aaral mga kapatid, halimbawa, di ba, yung kailan ba nag-start yung thesis sa senior high, tama? Nagkakaroon na kayo ng thesis? Imagine mo, nagawa ka lang ng thesis, kinopya mo lang lahat. Tapos i-defend mo na siya. Sa tingin mo, ma-defend mo ba siya? Salamat sa Diyos, hindi ako dumaan ng thesis. Ang alam ko lang ata yung thesis na rin siguro yun, pero may pinagawa sa amin na research paper sa Bible School po mga kapatid. Pero hindi po ako nagdaan ng mga thesis mga kapatid. But my thesis is right now na kapag kailangan kong i-defend ang salita ng Diyos, I will defend it with all
by the grace of God po mga kapatid. Pero mga kapatid, as we grow, habang tayo po ay lumalago and hopefully lumalago po tayo mga kapatid, mas lalo mong minamahal yung ministry. Mas lalo mong minamahal yung church. Mas lalo mong minamahal yung mga gawain mga kapatid. At mas lalo mong minamahal yung salita ng Diyos. Siyempre kasi mga kapatid, kung mamahalin mo yung salita ng Diyos, you're going to obey it. The instructions that in there is gagawin mo siya. Kumbaga pa nga kapatid, nagsabi yung Diyos na mahal niya tayo. Hindi lang naman sinabing mahal niya tayo eh. Amen? But He made a way. Meron siyang ginawa na binigay ang sarili niyang anak, ang bugtong na anak, para pagbayaran yung ating kasalanan. God commended His love toward us. And that while we were yet sinner, the action is Christ died for us. Eh minsan mga kapatid, yung mga Kristyano pa naman, nangilig lang, Lord, I love you. Lord, mahal kita. Paglabas ng simbahan, hindi makita kung paano minahal yung Diyos. Minsan kasi mga kapatid, that's really hard for us po mga kapatid. Now we know that how God deliver us from this present evil world. Na imagine mo mga kapatid, pagdadaanan natin itong buhay na to habang tayo po nabubuhay, huwag ka nang mag-expect ng buhay na magiging maganda. Because the Bible says this is a present evil world. Kailan pa sinabi ni Paul yan? Nung panahon na buhay pa siya mga kapatid. At kung titignan mo from nabubuhay si Apostol Pablo hanggang sa ngayon mga kapatid, tignan mo kung paano na mas naging evil ang mundo dahil po sa kaaway po natin mga kapatid. But salamat mga kapatid because we have a redemption of our body in the future po mga kapatid. Look at me with me in Romans chapter number 8. Verse number 23 po mga kapatid. The Bible says there po mga kapatid, and not only they, but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit, even we ourselves grown within ourselves, sabi niya mga kapatid, waiting for the adoption to wit, the redemption of our body. So mga kapatid, habang tayo po nabubuhay dito sa mundo, ang hinihintay po natin is yung redemption ng ating body. Wala ka nang magagawa dyan sa katawan na yun na makasalanan. Salamat sa Diyos, ang Diyos ang gumawa ng bagay po na yan mga kapatid. But of course, we have to live our life in the holiness and righteousness mga kapatid. Paano po mangyayari sa buhay po natin yan? Maintindihan natin kung ano po yung mga instruction para po sa atin mga kapatid. So, whatever we face in this life, anumang harapin mo dito sa mundo mga kapatid, dito sa buhay mo, it simply produce what? Patience. Kasi kung wala ka naman patience, hindi ka graduate ng college. Tama? Sasabihin mo sa amin, sasabihin mo sa tatay mo, hirap-hirap man mag-aaral, ang daming ganito, ang daming ganyan, biyahe dito, biyahe doon. Yung tatay naman, kung wala ding patience sa'yo, hindi ka rin makapagtapos. Nakuha niyo po ba mga kapatid? This is how life works po mga kapatid. Ngayon, ikaw Kristyano ka, mas naiintindihan mo yung bagay po na ito. At alam mo kung paano mo siya ibalik sa Diyos. Amen? Because, kung ano mang harapin natin dito sa mundo, it produce patience. At kapag meron kang patience mga kapatid, nagkakaroon ka ng experience. Amen? At kapag meron kang experience mga kapatid, you're going to have hope po mga kapatid. Kaya dyan sinabi sa Bible, and patience, and experience hope. Kasi bakit mga kapatid? The moment na nagkaroon ka ng experience sa bagay po na yan mga kapatid, sa tribulation ng buhay na yan mga kapatid, time will come, ikaw naman yung mag-share to somebody. And for somebody na parang nawawalan ng hope sa kanilang buhay, ikaw yung magsasabi meron. Ito yung pinagdaanan ko, nakayanan ko, sa pamamagitan ng Diyos, makakaya mo din. Pero mga kapatid, imagine mo pa mag-give up ka sa bagay ng mga pinagdadaanan natin mga kapatid. Wala kang masasabi. Amen? Wala kang mababanggit sa mga kaibigan mo kung sino man.
Look at with me in 1 Corinthians po mga kapatid. 2 Corinthians chapter number 1, I'm sorry. 2 Corinthians chapter number 1. Sabi po ng Bible dyan mga kapatid, in verse number 3. Diyan na lang tayo. Start. Blessed be the God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort. Amen? Who comforted us in all our tribulation. Mga kapatid, pag hindi ka na-comfort ng Diyos sa tribulation mo, ibig sabihin hindi mo alam yung salita ng Diyos. Ibig sabihin hindi ka lumalago, ibig sabihin hindi mo naiintindihan yung salita ng Diyos, mga kapatid. Hindi mo totally naiintindihan yung biyaya ng Diyos po, mga kapatid. That we may able to what? To comfort them which are in any trouble. Kasi mga kapatid, nagkaroon ka na experience, tapos ka na. So mga kapatid, may share mo doon sa yung nakikita mo naghihirap is kung ano yung ginawa mo nung pinagdaanan mo. Amen? At ang sabi dyan mga kapatid, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Now mga kapatid, siguro mag-iisip, ano ka kinumport ng Diyos? Nagpakita sa'yo? Paano kaya ito kinumport si kapatid ng Diyos? Siguro sa dreams niya nagpakita. Mga kapatid, the way God will comfort us in our time today is what? Through His Word. Kaya mga kapatid, pag dumating yung tribulation sa buhay po natin mga kapatid, at very little lang po yung nalalaman natin sa salita ng Diyos, paano mo mako-comfort yung sarili mo sa pamagitan ng pag-comfort ng Diyos sa atin mga kapatid? How we are going to comfort ourselves sa pamamagitan ng Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, it is very important na lumalim tayo, lumago tayo sa salita ng Diyos. Kasi mga kapatid, wala naman tayo may pagmamalaki. This is the only thing that we have. Ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, if somebody needs and help o ng tulong or somebody is in trouble mga kapatid, kung ano yung mga naintindihan mo sa salita ng Diyos, kung ano yung ginawa mo sa bagay na mga kapatid, then yun yung sasabihin mo sa Kanya. Amen? Kung wala kang alam mga kapatid, because this is a wisdom of God. Amen? Sabi niyan, for us the suffering of Christ abound in us, so our consolation also abounded by Christ. Amen? Kasi mga kapatid, kung hindi po ito sa Panginoon, ano po yung consolation nila Apostle Paul? And how can they comfort people po mga kapatid? At ang sabi yan, and whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectual in enduring of the same suffering which we also suffer. So makita mo yung sabi niya sa mga taga-Corinthians, parehas lang tayo ng pinagdadaanan. Kung ano yung pinaghihirapan nyo sa panahon na yan mga kapatid, yan din yung pinaghihirapan. At kung titingnan mo dito mga kapatid, ano ba yung isang bagay na naghihirap tayo dito? Financial. Yan din yung pinagdadaanan natin lahat. But ano po yung gagawin natin? And then God will give you wisdom regarding of that mga kapatid. At ang sabi niya dyan mga kapatid, and whether we be comforted, it is for your consolation and salvation. And our hope of you is steadfast, knowing that as ye are partakers of this, or of the suffering, so shall ye be also of the consolation. So mga kapatid, yung mga pagdadaan natin sa church na to, hindi pwedeng isa lang yung mag-suffer. We have to carry the burden and share of it mga kapatid. Kasi pag isang tao lang yung magdala niya mga kapatid, mapapagod yan. Amen? So what we need to do mga kapatid, is that ye are, sabi ni Apostle Paul, yung hope ni sa kanya is steadfast kasi nga mga kapatid, partakers sila ng sufferings. Parang gusto mo, bahala na si pastor mag-suffer dyan. Bahala na yung si Prado Julius yung mag-suffer. Bahala.
Mga kapatid, let us be partakers of the sufferings in this. And we have to face those things, mga kapatid, so that in the future po, mga kapatid, we may be a blessing to others to comfort them if they are also in trouble po, mga kapatid. Ang sabi dyan, for we would not, verse number 8, have brethren, have you ignorant of our trouble which came to us in Asia. Look at this verse, mga kapatid. That we were pressed out of measure above strength in so much that we despaired even of life. So mga kapatid, yung sentence na binanggit ni Apostle Paul, mabigat yan. Kasi mga kapatid, they were pressed out of measure. Kumbaga parang yung sufferings na meron sila, yung pinagdadaanan nila mga kapatid, it's above of their strength. It's above na kaya nila. Na kaya nila mga kapatid. Pero mga kapatid, sabi niya pa dyan, that even they are despaired, na parang nawalan ng hope, even sa kanilang buhay po mga kapatid. Verse number 9, but we had the sentence of death in ourselves. Imagine mo yung mga kapatid niya na para maintindihan mo kung ano ba yung pinagdadaanan nila. That they have sentence of death. Ito na po yung bagay mga kapatid. At ang sabi dyan mga kapatid, that we should not trust in ourselves. Now, these things mga kapatid na nangyari kay Apostle Pablo, that they would not trust in themselves, but in God which raiseth the dead, who delivered us from so great a death, and doth deliver, in whom we trust that He will yet deliver us. So ito lang yung hope ni Apostle Pablo sa mga bagay na nangyayari sa kanya, sa kabigatan na mangyayari sa buhay nila mga kapatid. They trust God, not themselves. Kaya mga kapatid, sa buhay po natin, that's the best thing that we can do. If we are in sufferings, if we are in despaired even life, if we are in tribulation, if we are whatever our sufferings we have, gaano man kabigat, sobrang bigat mga kapatid, the thing that you can have is, mga kapatid, huwag kang magtiwala sa sarili mo. Magtiwala ka lang sa Diyos. Ngayon mga kapatid, paano ka ba talaga magtitiwala sa Diyos? Do you think na pagtitiwala mong lahat sa Diyos kung hindi mo alam yung salita ng Diyos? Hindi yan mangyayari mga kapatid. Kaya nga marami parang nung nag-church, parang ang nangyari ay sobrang dumami yung problema kasi nga mga kapatid, hindi nila naiintindihan. But what we need to do is to be partakers of that mga kapatid. Verse number 11, He also helping together by what? Prayer for us. So pag-pray natin yung bawat isa. Sabi si Apostle Pablo, sinabi niya yan kasi nga gusto niyang malaman yung trouble na pinagdadaanan nila para ipag-pray mo sila. That's not a weak sa mundo kasi mga kapatid. The way they explain it is like, kapag leader ka, dapat hindi mo pinapakitang weak ka, hindi mo pinapakitang may pinagdadaanan ka, kasi leader ka, dapat strong ka lang palagi. Pero mga kapatid, sa salita ng Diyos, hindi yan totoo. Amen? Because Paul was nagsasabi si Apostle Pablo sa kanila kung ano yung pinagdadaanan ni Paul, yung trouble na meron siya. Mga kapatid, bakit niya po sinabi yon? Because the spiritual leadership, mga kapatid, kapag spiritual yung leaders, hindi niya yan sasarilihin. At i-ask niya yan sa inyo, sa bawat isa sa atin. Kaya sinabi yung bagay na yan para ipag-pray. Amen? That's a wonderful thing from Apostle Paul po, mga kapatid. At ang sabi niya dyan, that for the gift bestowed upon us by the measure of many persons, thanks may be given by many on our behalf. For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our conversation in the world more abundantly to you, Lord. Amen? Kaya mga kapatid, going back to our text, and patience, experience. And experience, hope. And hope maketh not ashamed. Bakit mga kapatid? Nasaan kasi yung hope natin?
na sa Diyos. At makita mo mga kapatid, why we have hope? Because we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Why we have hope? Because we have an access by faith into this grace wherein we stand. And hope maketh not ashamed, because we know whom we believe, and we are persuaded, and I am persuaded that He is able. Amen? Our hope is able because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. The moment we got saved po mga kapatid, we have the Holy Ghost, binigyan tayo ng banal na spirito mga kapatid. At binigay po sa atin yun ng Diyos. Amen? So tayo mga Kristyano mga kapatid, dapat tayong mag-endure sa tribulation. Dapat nating malaman at dapat tayong lumago at mag-endure ng tribulation mga kapatid dito po sa present life po natin mga kapatid. Amen? Last verse, 2 Corinthians chapter 4, verse number 16 to 18. 2 Corinthians chapter 4, verses number 16 through 18 po mga kapatid. For this cause, we faint not. But though our outward man perish, ito po yan, yung nakikita. Yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us as far more exceeding and eternal weight of glory. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen is what? Are temporal. Lahat ng nakikita mo mga kapatid, temporary lang yan. Lahat mga kapatid. But the things which are not seen are eternal. Amen? Kaya mga kapatid, tayo bilang mga isang Kristiyano, normal na mapapagod ka, pero wag kang mawala. Amen? Magpatuloy ka lang, i-endure po natin mga kapatid, yung affliction, yung tribulation, yung bagay dito sa buhay po natin mga kapatid. At anumang bagay na mangyari po sa ating buhay mga kapatid is just, lahat po yan temporary lang. And sooner mga kapatid, sooner as we are waiting for that blessed hope, that God will change this vile body po mga kapatid. That is the redemption of our body. Papalitan ng Diyos yung ating pong katawan. And we are going to be in glory forever and ever. Why mga kapatid? Because we are justified by faith and not, or wala pong halong gawa natin, but it is only yung gawa ng Panginoong Hesus doon po sa krus ng Kalbaryo. So, kung manghina tayo, it will work patience. Kung nanghihina po tayo mga kapatid, wag na wag ka lang gagawa ng mali. Balik ka palagi sa salita ng Diyos, basahin natin yung salita ng Diyos, kasi ito po yung magbibigay po sa atin ng kalakasan. Amen? Ito pong ginagawa po natin mga kapatid na we are encouraging you. We are telling you what was written in the Word of God, and we're trying to study mga kapatid kung ano po yung mga nakasulat sa salita ng Diyos. Amen? Ito po yung mga bagay din, mga isang bagay na we encourage everyone. Amen? And by this mga kapatid, we're praying, and I'm praying mga kapatid, na lumago po tayo. At sa ating pong paglago mga kapatid, makikita mo mga kapatid, kung papaano yung bagay na ginagawa mo sa ministry. Kapag lumalago ka, mas lalong lumalalim po yan mga kapatid. Amen? At mas lalo kang lalalim sa salita ng Diyos. And you should be. Huwag mo isipin, bata pa ako, pastor, hindi ko kailangan lumalim. You need it as early as you are. So that ma-enjoy mo yung buhay mo bilang isang Kristiyano. Amen?
Kasi subtik man ko muna, pastor, yung mundo, ano ba yung mundo? Naku mga kapatid, ako na magsasabi sa inyo, wag na. Baka maya, tinikman mo isang beses, hindi ka na makarecover. Kawawa ka lang. Amen? Imbis na nag-enjoy ka sana sa ministry, boring sa ministry. Boring yung mga kapatid pag hindi mo naintindihan. Pero the moment na naintindihan mo yung mga kapatid, I will tell you, hindi ka maboboring sa ministry. Amen? Dear God, Heavenly Father, thank you so much, O God, sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Pagpalain niyo po yung bawat isa, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, manguna at kumilos po sa buhay namin. Lord, thank you for mga pagsubok, mga tribulation, mga paghihirap, Panginoon, na dumarating po sa buhay namin. And through this, Panginoon, mas lalo po kaming nagiging malakas by your grace. Because we know, Panginoon, na when we are weak, you are strong, and your grace is always sufficient in us. Lord, help us, O God, as we endure this present evil world po mga Panginoon, kasama po nito mga kapatid na to, na mag-endure po kami, Panginoon, sa buhay po na to. Lord, we are giving the glory, the honor, and the praise in only name of Christ Jesus. Amen at amen. Tawagin natin si Brother Julius para po sa ating last song and prayer.